Ah, tayo po ay nakikiramay dito sa nagtatanong. At para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na itong nagtatanong, pag ganyan po ang inyong napasukan, kayo po ay na-lure, na silaw sa sinasabi ng nagpapanukala na magbibigay ka ng pera at pagkatapos ay after a period of time, say 1 month or 2 months, mananalo ang iyong pera sa halagang halimbawa 5% at ikaw din ay binibigyan ng pagkakataon na humingi sa ibang tao ng pera, ng investment, igogoyo mo sila, i-convince mo sila na magbibigay din ng ganitong pera, parehas na modus na a certain period of time ay kikita yung pera nila. At yung tao na hiningan mo ng pera ay sasabihin mo rin na mag-recruit ng mga investor, no? Ang tawag po diyan ay investment scam, pyramiding. At ayon sa batas sa PD 1689, kung mahigit na 5 tao ang nag-usap-usap, no? Para maningil ng pera sa publiko at ito po ay hindi naman pinaghihirapan at darating ang panahon na yung taong nagbigay ng pera ay wala na ring taong marirecruit at dahil sa pagbibigay niya ng pera, Yes. no, hindi na rin makakasingil. So, ang tawag po dyan ay pag mahigit pa sa 5 tao, ayon sa PD 1689, Bombolits, ito yung tinatawag na syndicated estafa. Ito po ay isang uri ng panloloko sa pamamagitan ng taking advantage ng trust, no? Pagbuwag ng ipinibigay nilang kumpiyansa sa iyo at hindi mo na maibalik yung pera, sisingilin ka at pwede kang mademanda ng kaso kriminal PD 1688-89 at ito po ay ang kanyang kaparusahan, Bombolids, ay life imprisonment, no? Mula 24 years na pagkakulong, depende sa amount, hanggang life imprisonment. So, or 40 years. So, Bombolids, ito po ay nakukomit sa pamamagitan kung nag-usap-usap ang maramihang tao, no? At dahil dito nagkakaroon ng panluloko. Pwede po kayong mademanda, gaya nitong nagtatanong sa atin. So, ang pinakamaganda na kung halimbawa kayo po ay nagoyo rin, no? Hindi natin masasabi na kayo hindi madidemanda. Possible po na kayo po ay nademanda, madidemanda, at ang pinaka-the best po dito ay ibalik yung pera na nakuha ninyo para hindi po kayo makulong. Go ahead, Bombolins. Yes. Attorney, kung bahagi lamang siya ng grupo at hindi siya yung pangunahing namuno, ano po yung maaaring maging depensa naman ng taong ito na harap sa ganitong reklamo po, Attorney? Well, hindi mo talaga hindi ka makapakapagrason, Bombolids, na ikaw ay hindi tumanggap dahil hindi ka rin naman ididemanda kung hindi ka tumanggap ng pera. So, kagaya nga ng sinabi ko, ang the best na depensa po rito ay sa pamamagitan ng pagbabalik ng kanilang pera. So, yun ang the best option. At heto, nandito tayo sa Bombo Radio ngayon,
pinapamalita natin na mag-iingat po ang ating mga kalugar laban dito sa syndicated estafa o malawakang panluloko kagaya nung pyramiding, no? Naniningil, parang pababa ng pababa hanggang sa darating ang panahon, hindi na kayo makabayad at yan po ang sanhi ng inyong ikakademanda ng kaso ng panloloko o dili kaya ang syndicated estafa. Go ahead, Bombolins. Attorney, sa